Dalawang long weekend bago ang pasukan, dumarami na ang namimili ng school supplies. Sa Baclaran, tumaas na ang presyo nito. Update tayo sa ulat on the spot ni Jomer Apresto ng Super Radio DZBB. Jomer? Rafi, Susan, mahigit isang linggo bago ang pasukan, may ilan nang nagbebenta ng school supplies dito sa Baclaran sa Parañaque City. Pero ang presyo ng mga ito tumaas ng 3 hanggang 5 piso kumpara nung nakarang taon. Ayon sa tindera na si Jecil Bendivel, kabilang sa tumaas sa kanyang mga paninda ang intermediate paper na nasa 20 piso ngayon mula sa dating 15 piso. Gayon din ang notebook na may yarn na dating 25 piso pero ngayon ay nasa 28 piso na ang isa. Maging ang lapis tumaas din ng 3 piso at mabibili ngayon ng 10 piso. Ang ballpen nasa 10 piso din mula sa dating 8 piso lamang. Paliwanag ni Bendivel, masyadong mataas ang bigay sa kanila ng supplier kaya't ang ilang tindera dito ay hindi na muna nagtinda ng school supplies. Kung puhunan kasi ang pag-uusapan, nasa 3,200 piso lamang noon ang isang case ng notebook na mayroong 200 piraso. Pero ngayon ay nasa 5,000 piso na ang isang case ng notebook. Samantala, wala namang paggalaw sa presyo ng mga school uniform dito sa Baclaran. Ang polo nasa 150 hanggang 250 pesos depende sa sukat. Ang palda at pantalon naman ay nasa 150 hanggang 280 pesos. Nasa 80 pesos hanggang 150 pesos naman sa sandong puti at ang medyas ay mabibili ng 50 pesos kada 3 pares. Susan, Rafi. Maraming salamat, Jomer Apresto ng Super Radio DZBB. Gumuho ang bahagi ng pader sa loob ng Quezon City Hall compound. Isa ang patay habang 3 ang sugatan. Balitang hatid ni James Agustin. Puspusan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP at QCDRMO sa pagliligtas sa naipit na construction worker matapos mag-collapse ang bahagi ng pader ng Civic Center Building B sa compound ng Quezon City Hall pasado alas 10 kagabi. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ang buhay. 3 iba pang construction worker ang sugatan. Survival instinct nung 4 na yon na nandun sa immediate area ng pag-collapse, bago nag-collapse, may isa na tumakbo. Unfortunately, sa pagtakbo niyang yun, siya talagang tinamaan nung bumabagsak na pader. Sa imbestigasyon ng Quezon City Police District o QCPD, may isinasagawang construction ng scenic elevator sa naturang gusali na nagsimula pa noong June 9. In the course of the construction, there's a need for them to maghukay sa tabi ng isang unsupported wall. So, in the course of this paghukay, nag-collapse ang wall na ito. So, sa ngayon, nag-iimbestiga ating building official sa contractor dahil may mga contractors naman yan at tinitingnan, nire-review ang kanilang mga procedures para sa workplace safety. Inaalam pa raw ang sanhi ng pag-collapse ng pader, maging ang pananagutan ng kontraktor. Sa isang pahayag, pinaiimbestigahan na raw ng Quezon City Government sa kanilang engineering department ang insidente. Aalamin daw ang sistemang pinaiiral ng kontraktor, kabilang na ang occupational safety. Prioridad daw ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng atensyong medikal ang mga nadamay na manggagawa. Sinusubukan pang makuha ang panig ng kontraktor kaugnay sa insidente. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 2 beses pang isi-shutdown ng Putatan Water Treatment Plant ngayong taon. Ngayong Agosto, isasaraya mula sa 21 hanggang 22. Apektado ang mga customer ng Maynilad sa ilang bahagi ng Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at Pasay City. Pati na rin ang Bacoor, Imus, Noveleta, Rosario at Cavite City sa Cavite. Para sa listahan ng mga barangay, bumisita lang po sa Facebook page ng Maynilad. Ang sunod na shutdown naman ay gagawin sa Setyembre. Pansamantalang ipasasara ang planta para sa ilang maintenance at repair activities. Dahil sa bagyo at pagsipa ng presyo ng petrolyo, tumaas din ang presyo ng isda. Dagdag pa sa problema ang kakulangan sa supply. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Pambihira pero hindi lang miminsang nangyari ang ganitong pagkakapadpad sa baybay ng sangkaterbang isda. Na talaga namang biyaya dahil banye-banyera ang napupuno. Pero kahit sa labas ng ganitong mga pagkakataon, mayaman sa isda ang Pilipinas, lalo't napapalibutan ng malawak na karagatan. Kaya kabalinto na ang maituturing na hindi pa rin self-sufficient sa isda ang bansa. Kapag kinumpara sa demand, lumalabas na kulang ang supply ng isda sa bansa ng mahigit 165,000 metric tons ngayong taon. Para mapunan ng kakulangan, 35,000 metric tons ng isda ang i-import simula October 1 hanggang December 31.
Bukod pa sa 442,000 metric tons na inaangkat para sa mga dilatang isda. Ang sabi ng BFAR, kailangan kasi magpatupad ng closed fishing season o ban sa pangingisda sa ilang lugar sa bansa. Kahit ganito kalawak ang ating pangisdaan, kailangan natin siyang sustainableng mapangasiwaan para masiguro natin na yung ating fish stocks sa karagatan ay may pagkakataon na makapagparami. Pero long-term goal natin ay maging self-sufficient tayo. Sinagot din ng BFAR ang pahayag ng isang grupo na hindi kailangan mag-angkat kung hindi lang nasasayang ang 40% ng mga nahuhuling isda ng mga Pilipino. Sobra isda, kaya lang hindi napapakinabangan. Hindi lang kakulangan ng post-harvest facility. Isa rin doon yung handling. Yung handling mismo. Halimbawa, yung mga mangingisda natin pupunta sa dagat, walang yelo. So pagdating nila dito, kahit ano pa, pag nilagay mo yun sa post-harvest facility, masama na rin ang quality. No? Direktiba yan ng ating Pangulo na magkaroon ng mas marami pang cold storage facilities para sa pagkakataon na marami ang ating huli, may means tayo para imbakin sila. Kakabit ng hamon sa supply ang mas mataas na presyo na ramdam sa palengke. Sa tala ng Department of Agriculture, umaabot hanggang 240 pesos ang kada kilo ng bangus sa ilang pamilihan sa Metro Manila, habang hanggang 160 pesos naman ang presyo ng tilapia. Dito sa Marikina Public Market, may mga pwestong nagtitinda dito sa halagang 170 pesos kada kilo. Nabaha po, naubusan po, bali nagkahirapan po ng supply ng isda. Kapag yung wala po talagang sariwa, napipilitan po kami sa frozen po. Bukod sa epekto ng mga bagyo sa supply, may epekto rin sa presyo ang mga oil price hike. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sunod-sunod na namatay ang 180 baboy sa isang isla sa Magsaysay, Palawan noong nakaraang linggo. Ipinasuri na ng Provincial Veterinary Office ang samples mula sa mga namatay na baboy sa island barangay ng Kokoro para makumpirma kung African swine fever ba ang kinamatay ng mga ito. Sa ngayon, ipinagbawal muna ang paglabas sa isla ng mga buhay na baboy at karne nito habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri. Mga kapuso, bawal ang pagbebenta ng karne ng aso. Sa Bawan, Batangas, bistado ang lantarang pagbebenta nito. Huli ang isang nagtitinda ng kalderetang aso sa Barangay Poblacion 3. Nakasupot pa ang ilang tinda niya. Ayon sa CIDG Batangas, nasa isang buwan pa lang ang suspect sa pagtitinda ng ulam na may karne ng aso. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, nakatanggap sila ng tip ukol sa bentahan nito. Mahaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na aminadong alam niya na bawal magtinda nito. Inaalam pa ng mga otoridad ang source ng itinitindang dog meat ng suspect. Sa gitna ng taas presyo ng bigas, paano na ang puto Kalasyaw? Sa Kalasyaw, Pangasinan, apektado na ang bentahan ng puto dahil sa taas presyo ng bigas. Kwento ng ilang negosyante, binawasan na nila ang produksyon ng puto. Kaya apektado ang kanilang kita. May mga suki naman sila na tinatawaran ang presyo ng puto. Nangangamba silang malugi dahil dito. Kaya sabi ng Kalasyaw Puto Producers and Vendors Association, posibleng magtaas na rin sila ng presyo. Bukod kasi sa taas presyo ng bigas na pangunahing sangkap ng puto, nagmahal rin ang asukal. Hiling ng mga nagtitinda ng puto na bumaba ang presyo ng bigas. Sa ngayon, naglalaro sa 120 pesos hanggang 130 pesos ang kada kilo ng puto. Buhay at natagpuan sa Angono Rizal si Michael Cataroha, ang nawawalang inmate na unang inakalang bangkay na nakuha mula sa septic tank sa Bilibid. Inaalam na ngayon kung paano niya nalusutan ng walang hirap ang mga bantay. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa matarik at masukal na lugar na ito sa Barangay San Isidro, Angono Rizal, natunton ng pulisya ang nagtatagong Person Deprived of Liberty o PDL na si Michael Cataroha. Michael Cataroha, inaresto ka namin ah. Kumakain daw si Cataroha nang dumating ang mga pulis at hindi na pumalagpa ng arestuhin. Si Cataroha ang inmate na naiulat na nawawala matapos ang head count sa Bilibid noong July 15. Pero base sa impormasyon mula sa Bureau of Corrections, posibleng mula July 7 pa nawawala si Cataroha. Naharap siya sa kasong carnapping. May nagtimbre raw sa mga otoridad na nagtatago siya sa bahay ng kanyang magulang. Buhay si Cataroha. Taliwas na naunang napaulat na bangkay niya ang natagpo ang pugot at buto niya na nakuha sa septic tank sa Bilibid. Iniharap sa media si Cataroha sa Camp Vicente Lim sa Calamba, Laguna kaninang hating gabi. Lumalabas na wala raw kahirap-hirap na nakatakas ng piitan si Cataroha. Kaswal lang siya lumabas doon sa Bilibid. Sumabay siya doon sa mga bisita, mga dalaw. So tapos ginaya niya yung tatak nung, di ba, may gate pass doon na tinatatak. So ginaya niya lang yun ng ballpen niya.
Nagpasalamat ang Bureau of Corrections sa PNP sa pagkakadakip kay Cataroha. Pero alamin daw nila kung paano nalusutan ni Cataroha ng basta-basta ang mga bantay sa bilibid. Sisilipin din daw ng Bucor ang mga kuha ng CCTV. Hindi pa natin alam on what particular day siya nakatakas. So although we did already reviews to CCTV footage, but wala kaming, so far, wala pa kaming napansin. Hindi nagbigay ng pahayag si Cataroha. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday na mga beshi! Narito ang pangmalakasang Star Bites bago mag-weekend. Certified kapuso pa rin si international fashion and style icon and queen of creative collaborations Heart Evangelista. Muling pumirma si Heart ng management contract sa Sparkle GMA Artist Center. Nanguna sa contract signing sina GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle Vice President Joy Marcelo, Senior Assistant Vice President for Alternative Productions Gigi Santiago Lara. Present din sa contract signing ni Heart ang mister na si Senator Cheese Escudero at Sparkle Consultant and Star Maker Johnny Manahan. Sa muling pagpirma ni Heart, tanong ng fans, malapit na ba siyang mapanood sa TV? I think na-enjoy ko yung pag-play ng iba't ibang character sa telenovela, sa movies. Pero na-enjoy ko talaga pag-play ng sarili ko these days. And because of that, I hope that I can work on something which I'm already starting. And na-excite din ako kasi madami ding mga scripts na pinapakita sa akin. So we will see. Mga kababayan, turn up! For the first time, pasok sa Billboard charts ang film singer-rapper na si Ezekiel Miller o Easy Mill. Number 3 ang single niyang Realist sa rap digital song sales and R&B hip-hop digital song sales charts. At number 10 sa all-genre digital song sales chart. 2 weeks lang yan matapos i-release ang single. Kakolab dito ni Easy, si American rapper Eminem. Matatandaan na pumirma last month si Easy sa music labels ni na Eminem at Dr. Dre na Shady Records at Aftermath Entertainment. Nahuli kam ang pananalisi sa 6 na mamahaling cellphone sa isang shop sa Iloilo City. Kita sa CCTV ang pagpasok ng lalaking nakaitim para magpa-assist sa sales lady. Sunod na pumasok ang 2 lalaki. Sinubukan ng nakasuot ng sombrero na buksan ang isang estante pero napansin ito ng tindera. Di kalaunan pumasok ang 2 pang salarin. Dali-daling pinasok ng lalaking naka-gray ang mga sinalising paninda sa bag ng babaeng nakaputi. Nagkakahalaga ng 300,000 ang mga natangay ng mga suspect na tinutungis pa ng mga otoridad. Noong isang linggo na ibalita dito sa Balitang Hali ang nasayang na ipon ng isang working student matapos kainin ng anay ang kanyang pera. Sa Milaor, Camarines Sur, ganyan din ang nangyari sa isang tindera. Halos wala nang natira sa mga 1,000 pisong papel na itinago niya sa cabinet. Pandagdag pondo raw sana iyan sa kanyang tindahan. Laking panghihinayang naman ng tindera dahil sa insidente. Gawa sa plant materials gaya ng abaka at cotton ang mga lumang bersyon ng perang papel. Ayon sa mga eksperto, ilan yan sa madalas kainin ng mga anay. Ang mga perang kinain ng anay, tinatawag na mutilated banknotes ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa BSP, tandaan ng 3S o pamantayan ng BSP para mapalitan ang inyong pera. Iyan ang size, signature at security thread. Kailangan may natira pang 60% sa size o laki ng pera. Dapat din may natira pang alinmang bahagi ng pirma ng Pangulo ng Pilipinas o ng BSP Governor. At dapat kita pa rin ang security thread sa sirang pera. Dali ng nasirang pera sa otorisadong bangko. Ang bangko ang magdadala niyan sa BSP para masuri. Kung makapasa sa requirements ang nasirang pera, idedeposito ng BSP sa account ng bangko ang kaukulang halaga para maibalik ito sa may-ari. Update sa Sinalaulang Resort sa Calamba, Laguna. Nakipag-areglo na sa may-ari ng resort ang mga nahulikam na nagkalat at nanira roon. Ayon sa Calamba Police, wala na silang natanggap na reklamo. Sinabi rin ng pulisya na natanggal na sa trabaho ang ilang lalaking sangkot sa insidente matapos mag-viral ang kanilang ginawa. Ang resort naman, balik normal na operasyon na
malinis na ang swimming pool na hinagisa ng mga upuan, basura at bote nitong Lunes. Napalitan na rin ang water dispenser na nasira matapos ding ihulog sa swimming pool. Tumangging humarap sa kamera ang mga may-ari ng resort. Pero sabi nila, mas mahigpit na ang pagpili nila ng guests. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon ngayong long holiday weekend mula kay Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Katrina? Salamat Susan, mga kapuso, kasabay ng pagpaplano ng inyong long weekend getaway, syempre isama nyo sa paghahandaan ang lagay ng panahon. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, higit na mataas ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao bukas, sa Linggo at sa darating na Lunes, Ninoy Aquino Day. Mas uulanin ang mga nasabing lugar sa bandang hapon. Posible ang heavy to intense rains, kaya stay alert sa banta ng baha o landslide. Asahan ding muli ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila sa susunod na 3 araw. Sa mga susunod na oras, halos buong bansa ang uulanin. Posible ang heavy to intense rains sa ilang lugar. Sa kabila ng ulan, titindi pa rin ang init ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Apari at Tuguegarao, Cagayan. Habang 43 degrees Celsius naman sa Alabat, Quezon, Calapan, Oriental Mindoro at Virac, Catanduanes. Dito sa Metro Manila, posibleng umakyat sa 40 degrees Celsius ang heat index ngayong araw. Mga kapuso, ayon sa Pag-asa, apektado ngayon ng trough o extension ng low pressure area ang Batanes. Hanging habagat naman ang umiiral sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang mga local thunderstorms sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Zamboanga City, halos 500 pamilya ang binaha sa 9 na barangay roon. Nagmistulang ilog ang kalsadang iyan. Kaya naman ang mga motorista maingat sa pagtawid. Ayon sa City Social Welfare and Development Office, walang nasawi o nasaktan sa pagbaha. Ang tubig galing sa umapaw na ilog na nasiraan ng riprap. Umapaw ito dahil sa pag-uulan na dulot ng hanging habagat. Dahil walang pinipiling oras ang lindol, may imbensyon ng isang grupo ng estudyante na makatutulong sa pagpapadali ng rescue operations. Narito ang aking report. Ang nakakatakot na aspeto ng lindol, basta-basta na lang nagpaparamdam. Kaya survival ang first goal. Ang grupo ng mga estudyante mula sa Information and Communication Technology High School ng San Fernando, Pampanga, layong makatulong gamit ang isang earthquake sensory device, ang SafeQuake. Kapag lumindol, tutunog ang buzzer. At matutukoy nito ang intensity ng lindol. Maiko-connect din ito sa anumang smartphone kung saan pwedeng ilagay ang inyong contact number at iba pang detalye. I-alarm niya po yung user or yung emergency contact number niya. At the same time po, rescue beacon po siya kasi pinapadali niya po yung rescue effort sa mga biktima ng earthquakes. Sa pamamagitan ng antena, makakapag-send ng signal messages ang device sa local government units. May red button na pipindutin kung lumilindol sa inyong lugar. Blue button naman para ipaalam na ligtas ka. Once the user is alerted po, they are given a minute and 30 seconds to confirm that they are safe using the blue buttons. Pag hindi po nila na-confirm na safe sila, automatically pong magsisend ng emergency message yung device sa local government units. Para mas maging epektibo, kailangan nakalagay sa dingding ang SafeQuake device o sa lugar na hindi ito nagagalaw. Hopefully po makakatulong po siya hindi lang po sa Philippines kundi sana pati din po sa international. Marso nitong taon nang simulan nila itong buuin. Layo ng grupo na bawat LGU ay magkaroon ng SafeQuake device. Dahil sa innovation na ito, nagkamit ang mga estudyante ng iba't ibang karangalan sa loob at labas ng bansa. Keep on researching kahit sa anong estado niyo man po sa buhay, kayang-kaya niyo po sa invento po ng mga produkto. Talaga ba?
Usap-usapan kamakailan ang pagkamatay ng isang babae sa Amerika dahil daw sa sobrang daming ininom na tubig. Talaga ba na ang pag-inom ng sobrang daming tubig ay nakamamatay? Sa post ng kanyang kapatid, buong weekend namang ka ang nasawi sa isang lawa sa Indiana. Nang makaramdam ng dehydration, uminom siya ng halos 2 litro ng tubig sa loob ng tinatayang 20 minuto. Ang naturang dami, rekomendado na palang water intake para sa isang buong araw ng isang babaeng 19 na taong gulang pataas. Pero dahil sobrang bilis niya itong ininom, posibleng nakaranas siya ng water intoxication. Yung water intoxication kasi yung parang pagbaba ng sodium sa katawan ng isang tao. Ang katawan kasi ng isang tao, no, meron talaga tayong mga sodium or sabihin natin may mga alat sa katawan natin. No? Meron yung asin, tapos yung tubig. Once yung pag-mix mo kasi sila, syempre, matutunaw yung asin. And then syempre, lalabnaw yung isang water. Kaya minsan yung kailangan natin kasi yung mga asin na to para at least mag-hold ng water sa ating katawan. Ang iba pang epekto ng water intoxication, alamin sa Pinoy MD bukas, alas 6 ng umaga sa GMA. Muling ibinida ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang bagong lunsad na matatag curriculum sa isang event sa Davao City. May ulat on the spot si Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Argil. Susan, sa pagdalo ni Education Secretary at Vice President Sara Duterte sa opening ng Philippine Book Festival dito sa lungsod ng Davao ay binigyang diin niya ang kalagahan ng pagbabasa ng mga libro upang masanay at mapaunlad ang kakayahan ng mga Filipino learners sa pagbasa at pagsulat. Sa Education Secretary at Vice President Sara Duterte ang guest of honor and speaker sa ginanap na Philippine Book Festival sa lungsod ng Davao ngayong umaga na inorganisa ng National Book Development Board. Binigyang diin ni VP Sara ang kalagahan ng Philippine Book Festival sa learning ability ng mga Filipinong mag-aaral. Dagdag ni Vice President Duterte na sa mga nakaraang taon, napansin ang pagbaba ng kakayahan ng Filipino learners sa pagbasa at pagsulat. Kaya't sa paglunsad ng matatag curriculum na isang revised at improved version ng K-12 program o K-10 program, naglalayon itong maitama ang pagkukulang sa nakaraang programa na malaki ang naging epekto sa mga kabataang mag-aaral, lalo na sa pagbasa at pagsulat. Naglalayon umano ang DepEd na makapagbigay ng accurate, responsive at culturally relevant na reading materials na makapagpabago din sa buhay ng learners. Narito po ang pahayag ni Vice President Duterte. Our direction is not only for our learners to possess the power of writing and reading, but most importantly, for them to value this power as it could help them navigate life successfully. Susan, una nang sinabi ni Vice President Duterte na matapos ang paglulunsad ng matatag curriculum ay sa ngayon ay makikipag-ugnayan ang Department of Education sa mga publisher para sa mga libro na ipapamahagi sa mga bata. Susan. Maraming salamat, Argil Relator ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Bilang hakbang sa self-sustainability ng mga kulungan, namahagi ang Department of Agriculture at ilang private partners ng gamit para sa pagtatanim ng mga PDL. Mula sa Palawan, may ulat on the spot si Salima Refran. Sam? Rafi, opisyal ng sinimula ng Bureau of Corrections sa kanilang RISE Project o Reformation Initiative for Sustainable Environment for Food Security dito sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan. Sa programa, bibigyan ng tulong ng Department of Agriculture at ilang private partners ang mga PDL na mga binhi, abono at iba pang gamit at tulong sa farming at agrikultura. Mga PDL ang magsasaka at magtatanim ng high-value crops, pati na mag-aalaga ng mga hayop at mga isda dito sa ektaryang lupa ng Iwahig. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr., tungo raw ito sa self-sustainability ng mga kulungan. Kung hindi raw may tataas ang 70 pesos kada araw na meal allowance kada PDL, mas mainam raw na magtanim ng sariling pagkain ang mga penal farm ng bansa. Kapag napalaki na ang produksyon, kahit raw nasa kulungan, ay magiging kapakinabang ng mga miyembro ng lipunan ang mga PDL. Malaking ambag daw ito sa food security ng bansa. Matagal na nagtatanim at nag-aalaga ng hayop ang mga PDL dito sa Iwahig.
Naisikatapang na gawin rin ito sa iba pang kulungan sa bansa. Samantala, 500 PDL pang inaasahang ililipat dito sa Iwahig mula Bilibid ngayong buwan. Nitong Mayo, 500 PDL rin mula sa Bilibid at Correctional Institution for Women ang dinala rito. Magpapatuloy raw ito para sa decongestion ng mga prison facilities sa Metro Manila. Sa ngayon, halos 3,000 na ang PDL dito sa Iwahig. Pero sa laki nga ng mga kolonya, kaya pa raw nilang tumanggap ng PDL. Samantala, Rafi, bumuo na ng Board of Inquiry ang Bucor para imbestigahan ang pagtakas ni Michael Cataroha at kung may kasabwat siyang kawani ng Bucor. Sa inisyal na investigasyon, lumabas raw na nakapuslit si Cataroha sa pagkukunwaring bisita. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Puerto Princesa sa Palawan. Rafi. Maraming salamat, Salima Refran. Till death do us part. Iyan ang pangako ng mga ikinakasal sa Pangasinan. Inihabol ng kanilang pamilya sa wedding vow na yan ang isang magkasintahang nasawi matapos maaksidente. Ang mainit na balita hatid ni Russell Simorio ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Bumuhos ang luha sa araw ng libing ng magkasintahan na sina Bernard de Mesa Jr., 22 anyos at Micaela Parel, 20 anyos. Nasawi ang magkasintahan matapos umanong sumemplang ang sinasakyan nilang motorsiklo sa kalsada ng Barangay Pilar, Santa Maria, Pangasinan noong July 30, mismong kaarawan ni Bernard. Madamdamin ang seremonya ng libing. Nasaksihan ng matamis na pagmamahala ni Bernard at Micaela na dinala nila hanggang kamatayan. Ikinasal kasi ang dalawa sa araw ng kanilang libing. Kayo po yung saksi na sila po ay magkasawa na ngayon. Mag-aapat na taon nang magkasintahan sina Bernard at Micaela bago mangyari ang aksidente. Noon pa man, ramdam na raw ng kaanak nila ang nag-uumapaw nilang pagmamahalan. Kaya hindi nagdalawang isip ang pamilya ng dalawa na tuparin ang pangarap na maikasal kahit sa huling hantungan. Yung dalawa is hindi na naghihiwalay since nagkasama sila, lahat travel buddy sila, Singapore, Bulinaw, lahat. Pero ayon sa isang pari, hindi kinikilala ng simbahan ang kasal ng patay. Ang kasal hindi para sa patay, kundi para sa mga buhay. Yung kasal kasi need ng content ng bawat isa. Kasi tatanungin sila, di ba? At least man lang is ino-honor dun sa langit, di ba? Yun po. Dahil alam po namin na sila talaga yung destiny, alam namin na sila yung forever, alam namin na sila, ito talaga din yung gusto nila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update tayo sa pagbagsak ng bahagi ng isang istruktura habang dinidemolish sa Quezon City Hall. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Susan, itong nasa likod ko, yung tinatakpan ng lona, dyan po nakakabit yung pader na bumagsak habang dinedemolish ng mga construction worker. Gagawan kasi yan ng scenic elevator hanggang dun sa may taas. So ang nangyari dyan, Susan, habang dinedemolish yung pader, mula sa baba kasi nila yung sinimulan, bigla itong nag-slide pababa at saka tumumba at nadaganan yung 4 na trabahador. Isa ang patay, 3 ang sugatan. Kagabi ito nangyari dito sa Civic Building B sa loob ng compound ng Quezon City Hall. Ayon kay City Engineer Attorney Dale Peral, gumugulong na ang investigasyon nila sa aksidenteng ito. May lapses aniya ang kontraktor sa proyektong ito. Ang posibleng paglabag daw ng kontraktor dito ay sa OSH o Occupational Safety and Health Standards. Aalamin din ng LGU kung nakasuot ba ng PPE o Personal Protective Equipment ang mga trabahador. Meron bang safety equipment at naroon ba ang safety officer ng kontraktor nang mangyari ang aksidente. Posible raw masampahan ng kasong administratibo o kriminal ang kontraktor at pwede rin daw itong matanggalan ng lisensya. Gayunman sa ngayon, tuloy pa rin daw muna ang kontrata ng LGU sa kontraktor. Hindi raw kasi pwede itigil ang construction dito dahil mas may expose sa hazard ang mga tao sa paligid. Sa ngayon, hinarangan muna ng yero itong construction sa labas at yung loob ng building, nilagyan muna ng kordon kaya hindi mo na madaanan ng hagdan doon. Paniniguro naman ni Engineer Peral, hindi apektado ang structural integrity ng gusali. Architectural aspect lang kasi aniya ang pader at hindi structural member ng gusali.
Susan, may CCTV na nakatutok doon sa pinangyarihan ng aksidente. Sinusubukan pa natin makakuha ng kopya niyan mula sa LGU at sinusubukan pa rin nating makuha ang panig ng kontraktor. Sabi naman ng LGU, magbibigay sila ng tulong sa mga biktima ng aksidenteng ito. Susan. Maraming salamat, Jonathan Andal. May bagong enrollee si Jack Roberto. Walang iba kundi si Dennis Trillo. Giling kong giling ang Kapuso Drama King sa video ng GMA Network sa IG at TikTok. Kita niyo mga beshi, palong-palo. At hindi papatalo si Dennis kay Prof. Jack of Anti-Celos Class. Kaya pinusuan naman yan ng netizens. And that's another week of Star Bites. Happy weekend, beshies! Rafi, Susan? Salamat, Aubrey. Ito ang Balitang Hali. Ako po si Rafi Tima. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Connie Sison, ako po si Susan Enriquez. Mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitang Hali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.